Alam nating lahat na ang Pangulo ng Pilipinas ay maaaring ma-impeach, pero alam nyo ba na pati ang Vice Presidente ay pwedeng matanggal sa pwesto? At ang tanong, kung mangyari ito, ano ang susunod na hakbang? Sino ang papalit? Alamin natin ang kasagot dito sa Kaalaman Studios. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell icon at i-share ang video na to para mas marami ang makaalam. Oo, maaaring ang ma-impeach ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ayon sa ating 1987 Constitution, hindi lang ang Pangulo ang maaaring mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment, pati ang iba pang matataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Vice Presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema at iba pang opisyal na may mataas na ranggo. Pero, paano kung ang mismong Vice Presidente ang ma-impeach? Sino ang papalit sa kanya? Kapag napatalsik ang Vice Presidente, hindi ito tulad sa Pangulo na may automatic na kapalit. Sa halip, ang Pangulo mismo ang may kapangyarihang pumili ng ipapalit na Vice President. Ayon sa Section 9, Article 7 ng Saligang Batas, ang Pangulo ay may kapangyarihang magtalaga ng isang bagong Vice Presidente mula sa mga kasalukuyang senador o kongresista. Pero hindi basta-basta makakapili ang Pangulo. Kailangang dumaan ito sa proseso ng kumpirmasyon. Ang kanyang itatalagang Vice President ay dapat aprobahan ng majority ng vote ng parehong Senado at Kamara de Representantes na bumoboto ng hiwalay. Ito ay isang paraan para magkaroon ng check and balance at maiwasan ang abuse of power. Ano ang halimbawa nito sa ating kasaysayan? Nangyari na ito dahil noong 2001, nang umaupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo matapos mapatalsik si Joseph Estrada, kinakailangan niyang pumili ng bagong Vice Presidente. Pumili siya ng isang batikang senador, si Teofisto Guingona Jr., na noon ay Senate Minority Leader. Nanalo siya laban sa iba pang matitinding pangalan tulad ni Franklin Drilon, Loren Legarda at Raul Roco. Ayon kay Arroyo, si Guingona ang kanyang pinili dahil isa siya sa mga pangunahing nagsulo ng impeachment ni Estrada. Sa madaling salita, may political strategy rin sa pagpili ng Vice President. Ngayon, paano kung sabay na mabakante ang posisyon ng Pangulo at Vice President? Sino ang magiging leader ng bansa? Ayon naman sa Section 10, Article 7 ng Saligang Batas, kung parehong walang nakaupong Pangulo at Vice Presidente, ang Senate President ang magiging acting President. Pero kung wala rin siya, ang Speaker of the House ang hahalilipan samantala. Pero ito ay temporary lamang. Sa loob ng 3 araw, dapat magtipon ng Kongreso para gumawa ng batas para sa isang special election. Ang eleksyon na ito ay kailangang maganap sa loob ng 45 hanggang 60 days pagkatapos itong ipatawag. Ibig sabihin, hindi basta-basta napupuno ang mga pinakamataas na posisyon ng gobyerno. Dumadaan ito sa isang maingat at organisadong proseso. At yan ang kasagutan sa tanong na, ano mangyayari kung ma-impeach ang Vice Presidente? Anong masasabi niyo tungkol dito? Sang-ayon ba kayo na ang Pangulo ang may kapangyarihang pumili ng Vice President o dapat pang mga iba pang proseso? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa bago nating mga videos.